Heto na, PCG mga kapatid, no? Matapos nilang abandonahin o matapos nilang alisan itong Skoda Shoal, nagpadala ng bagong barko sa Skoda mga kapatid, no? At China at Germany Navy nagkaharap sa South China Sea mga tol. Ito ang mga balitang ating bibigyan ng reaction, video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Itong video to ay mula kay John Reps mga kapatid, no? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so pag-usapan natin to mga kapatid, no? After nga nung pag-alis ng BRP Teresa Magbanua sa Skoda Shoal, ayon dito sa videong panonoorin natin ay nagpadala daw ng bagong barko ang PCG sa Skoda Shoal. Well, alamin natin yan mga kapatid, no? At China at Germany Navy, mga tol, nagkaharap daw sa South China Sea. Panoorin na natin to mga tol. Matapos abandonahin ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanua ang Skoda kung saan umuwi itong uhaw at gutom, ay maraming mamamayang Pilipino ang dismayado at nagpaulan ng komento. Kaya naman ang Philippine Coast Guard ay kaagad na naglabas ng pahayag at mabilis na nagpadala ng barko bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanua sa Skoda. Mabilis na nagpadala ng barko, kaya naman pala mga tol di ba? Kaya naman pala Bakit hindi ginawa kasi yun bago umalis yung BRP Teresa Magbanua? Makakarinig talaga sila ng mga komento mula sa mamamayang Pilipino. Kasi kahit saan mo tignan di ba? Tulad nga na lagi nating sinasabi nitong nakaraan, bago mo iwan ang iyong posisyon, make sure na meron kang kapalitan. Lalo na kung ang binabantayan mo napakahalagang bagay, napakahalagang issue niyan mga tol. Lalong-lalo na itong Skoda Shoal mga tol, nakatuklas tayo diyan ang Pilipinas na merong mga dead corals diyan at balak ng China na mag-reclaim diyan ng isla. Ngayon, kung balak ng China mag-reclaim ng isla dyan, syempre gagawin nila, babakuran na agad nila yan mga tol. Alam, pinagkaiba yan sa isang building na itatayo, babakuran muna yan, di ba, bago magsimula ang construction. Ganun ang gagawin ng China dyan, hindi man mga bakod talaga. Kumbaga, babantayan na talaga nila yon mga tol. Diba? Naunahan lang natin sila nung nagpadala tayo rito ng BRP Teresa Magbanua. Yun nga lang, sad to say, biglang umalis dahil nga sa kagutuman, dahil di kayang suplayan ng ating otoridad mga tol, ng AFP. Hindi sila masuplayan. Kaya ang resulta, nagutom, nauhaw at talagang maraming nang nagkasakit. So dapat ang ginawa nila, nagpadala muna sila ng kapalit, no, habang andun pa yung BRP Teresa Magbanua. At kapag dating nung kapalitan, saka sana umalis, di ba? Para hindi na bakante yung posisyon. Kasi pwedeng gamitin ng China yung pagkakataon na yun No, tuloy natin. Dumaong naman sa Maynila ang dalawang barkong pangdigma ng Germany, pero bago nakarating ang mga ito sa bansa ay nakaharap umano ng mga ito ang mga barkong pangdigma ng China. Nagkaharap mga tol. Ano kaya ang palag ng China at palag ng Germany dyan? Alamin natin. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na ang pag-alis umano ng BRP Teresa Magbanua sa Skoda ay hindi daw pagsuko. Sa mga nagko-comment, binabati ko nila si General Bronner. Ito pong nagsasalita, hindi po yan si General Bronner. Okay? Yan po si Commodore J. Tariela. Okay, katulad kasi nung na-reaction natin kahapon, ni isang beses hindi lumabas yung mukha ni General Bronner dun Pero si Commodore J. Tariela kasi nagsasalita at nagpapaliwanag, pero si Bronner ang binabatikos ng mga nasa comment. Huwag niyo po silang babatikusin, no? Yung bilang personal, yung meron lang talaga mga siguro maling desisyon na nagagawa. Pero ulitin natin si Commodore J. Tariela to. Okay? Anumang oras ay makakabalik pa rin daw ang Philippine Coast Guard sa lugar at maraming pwedeng daanan upang hindi maharang ng China. Sinabi rin ng Philippine Coast Guard na nagpadala na umano sila ng barko sa Skoda bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanua. Hindi nabanggit kung anong barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala, pero 44 meters lamang umano ito. Mas maliit kung ikukumpara sa BRP Teresa Magbanua na 97 meters.
Maliit man, at least meron tayong bantay. Alam naman natin ang gagawin dito, babanggay-banggain lang ng China yan mga tol eh. 'Di ba, lalo na maliit lang to. Pero mahalaga may ano tayo, may bantay tayo diyan. Pero tulad nga ng sinabi ng mga expert, dapat hindi na i-announce ng PCG o ng Navy o ng AFP na magpapadala sila ng barko para pumalit doon sa BRP Teresa Magbanwa. I-announce nila kapag nagawa na nila. Kasi kung i-announce nila bago pa nila gawin, mga tol, makakatunog na agad ang China dyan, haharangin na lahat ng entry point dyan. Pag sinabi ba natin, nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Paulit-ulit ko na sinasabi, napakalaki ng Skoda show. Alam mo, sorry Commodore J. Tariela. Pero kasi dito sa mga sinasabi mo, balikan muna natin bago natin isa-isa sagutin. Tayo makakabalik. Paulit-ulit. Liit kung Pag sinabi ba natin, nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Paulit-ulit ko na sinasabi, napakalaki ng Skoda show. Hindi siya katulad ng Bound de Masinloc, may isa lang ang papasukan. Marami siyang papasukan. Okay, so sinabi niya, porket ba nag-pull out tayo, ibig sabihin nun, hindi na tayo makakabalik, yun ang sabi niya. Paulit-ulit niya daw sinasabi na napakalaki nitong Skoda Shoal at napakaraming entry point. Kasi alam mo, Commodore J. Tariela, kaya naman nagre-react ang sambayan ng Pilipino na kung makakabalik pa ba ang PCG o hindi na. Kahit paulit-ulit mong sinasabi na napakaraming entry point, kasi naging example na yung dalawang PCG resupply na hindi nagtagumpay. Okay? Naharang eh. Marami palang entry point eh. Bakit hindi nasusuplayan yung BRP Teresa Magbanwa? Yung mga crew na sakay nun, umiinom na ng tubig ulan saka sa aircon. Diba? Bakit lugaw na lang ang kinakain ng mga yon? Kung napakarami naman palang entry point. Diba? So kung yung mga resupply is nahaharang, what more kung magpapadala ulit doon ng panibagong barko, di ba? Di malamang mas mahaharang yan. Pero tulad nga ng sinabi ng mga eksperto, kailangan wag na i-announce ng PCG na magpapadala kami ng bagong barko dyan kasi haharangin lang ulit ng China yan. Buti sana kung pumapalag tayo, wala eh. Di ba? So, pasensya ka na, Commodore J, kung nagre-react sa'yo ang sambayan ng Pilipino. Alam mo naman din yan dahil trabaho mo yan. Magre-react talaga dahil yung sinasabi mo is hindi tugma doon sa naging aksyon na ginawa ninyo din, di ba? Tuloy natin. So, it's a misconception na isinuko natin, hindi na tayo makakabalik. Definitely, wala tayong isinuko. Wala tayong inalisan. Yan, pwede natin paniwalaan yan mga tol. Kasi hindi naman natin sinasabing sinuko natin, naninindigan tayo na atin pa rin yan. Yun nga lang kasi hindi tayo katulad ng ibang bansa na pag sinabi nilang kanila, yung lugar na yan, kanila talaga yan, bantay sarado nila yan mga tol. Tayo, may isang beses na kasing nangyari, Commodore, na umatras tayo at hindi na natin nabawi tulad ng Baho de Masinloc. Yun lang naman ang kinakatakot din ng mga Pilipino na baka maulit. 'Di ba? Unawain mo na lang ang sentimiento ng mga mamamayang Pilipino kasi ganun ang nangyari ngayon mga tol eh. Binabantayan natin Skoda Shoal. Alam natin mga tol, napakaraming China barko dyan. Na iniwan pa, na nag-iisa na nga lang, iniwan pa mga tol. Ano pang aasahan natin kung makakabalik pa? Kasi ngayon mga resupply mission hindi nakapasok eh. 'Di ba? So, tuloy natin. Kahit pwede natin itong balikan in different ways. Second, again, the Commandant of the Philippine Coast Guard, sinabi niya na rin to, and even the NMC spokesperson has already disclosed na meron tayong deployment ng Coast Guard vessels. It doesn't end na sinabing at Teresa Magbanwa, binunot na, ibig sabihin isinuko na. Sir, kasi ang iniisip kasi ng kababayan natin, dahil umalis yun, ay ginigap na natin yung Hindi natin mawawala 'yon sa isipan ng mga mamamayang Pilipino, 'di ba? Ako hindi ko naman inisip na ginibap natin 'yon. Ang inisip ko lang wrong decision
sablay, nakakadismaya na bakit inalis yung BRP Teresa Magbanwa nang wala man lang kapalit. Naiintindihan naman natin mga tol na nagugutom na yung mga sundalo, may sakit na, yung PCG na nandoon, yung Teresa Magbanwa may butas na. Kailangan talagang alisin yun kasi hindi na siya seaworthy, kumbaga sa sasakyan, hindi na siya safe sa kalsada. Ito naman, hindi na siya safe sa dagat na ang panahon dyan mga tol, lalo na pag masama panahon, hindi talaga kaaya-aya, di ba? So kailangan talagang alisin. Sa atin nga lang, nag-iisa lang yan dyan eh. Pag inalis mo nang walang kapalitan, asa pa tayong makakabalik tayo dyan. Yun lang ang iniisip natin, di ba? So hindi natin give up. Oo, hindi natin give up. Ang kailangan lang natin makita kung magagawa pa bang makabalik ng PCG dyan sa lugar na yan. At pag sila nakabalik dyan sa Ludo, pag hindi kayo nakabalik dyan, o yan, makakatikim ulit kayo ng puna ng taong bayan. Diba? Ganun lang yun, mga tol. Mali yung ganung pananaw. Hindi, wala tayong ginigive up. Kahit na umalis yung Teresa Magbanwa doon, it did not diminish our presence in the area dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor, i-cover yung area. Tulad ng resupply mission, mga tol. Marami tayong paraan, di ba? Pwede nga tayo mag-airdrop pero hindi daw sapat yung isang airdrop. Pero ang tanong, ba't hindi na nakapag-airdrop ulit? Bakit umabot sa puntong lugaw na lamang ang kinakain ng mga PCG doon at umabot sa umuinom na sila ng tubig ulan, filter at saka sa aircon, mga tol. Ba't umabot sa puntong ganun? Marami namang paraan para mag-resupply, di ba? Hindi umuubra yung resupply mission, mga tol, ng barko dahil hinaharang nga ng Coast Guard ng China. So pwede airdrop, pwedeng helicopter. Kahit yung pag-alis ng mga may sakit, pwede nga ring helicopter din yun Tapos may paraan pa na pwede naman magpadala rin mismo ng barko o nakapalit ng BRP Teresa Magbanwa bago nag-pull out. Kaso yung mga paraan na yon na nakikita ng simpleng mamamayang Pilipino ay hindi nagawa ng, ng inaasahan nating mas mataas ang pag-iisip kaysa sa atin, mga tol. Hindi man lang nila naisip o hindi man lang nila nagawa yung mga bagay na ganun. Diba? So tuloy natin. May kapalit na 44-meter Philippine Coast Guard ship papunta ng Skoda o baka andun na ngayon. So hindi naman nawalan tayo ng presence kasi may kapalit naman. Although mas maliit nga yung barko na yon, 44. Alright, so ayan may kapalit na daw, mga tol. Pero hindi siguro same area. No, siguro sa ibang area, mga tol. Pero dapat ang purpose pa rin yan is mapigilan yung reclamation ng China. Kasi kapag hindi napigilan yung reclamation ng China, magkakaroon na naman ng panibagong isla dyan ng China. Pero siguro sa loob ng 4 na taon, mapipigilan naman natin yun. Napaka-inutil naman natin kung di pa natin mapipigilan yun, di ba? Pero sabi, eto, nagpadala na daw ng barko, mga tol. Pero wala pang malinaw na report about dyan. Kahit sa ibang mga balita, hindi pa natin makita. Meter lang compared to 90 plus yung Teresa Magbanwa. At sa ibang balita, Okay, so iwan muna natin yung balita doon tungkol sa Skoda Shoal. Abangan na lang natin sa mga susunod na tagpo. Eto na, mga tol, China at Germany nagkaharap sa South China Sea. dumaong na sa Maynila ang 2 barkong pangdigma ng German Navy. Warship to. Pero bago sila nakarating sa bansa, ay dumaan muna sila sa pagitan ng China at Taiwan, kung saan nakaharap ng mga German ang mga barkong pangdigma ng China. Tanong, nakapalag ba sila? Naharang ba nila? Hindi Ayan nakarating Nakarating sa destinasyon. Morning everyone, I'm standing in Pier 15 in Manila Port, and behind me you see the German frigate Baden-Württemberg coming to Manila for the first time in the framework of the Indo-Pacific deployment of the German Navy. Yan ang mga tigas talaga, harangin mo kami. Sige lang, harangin mo kami. Wala, nakarating sila rito. Ibig sabihin, mga tol, walang nangyari, walang nagawa yung siga-sigang bansa. This is our strong commitment to the international rules-based order and our solidarity with our Filipino friends. So mabuhay, welcome to Baden-Württemberg and her crew. We actually passed through the Taiwan Strait and we actually exercised the right
freedom of navigation. We Yan. had the rights Yung rights of freedom navigation, ine-exercise yan ng lahat ng bansa na tila ba nilalabag din ng China. Dahil every time may dumadaan, mga tol, South China Sea, which is high seas naman yan, at saka dito sa Taiwan Strait, hinaharang nila. Diba? Yun ang problema eh. actually to pass through, as this is international waters. International waters yan. Obviously, we have come across Chinese warships, but at the end of the day, we pass through, and so we are full intact, and so we exercise the right of navigation. Here in Southeast Asia, that Germany, although we are 10,000 kilometers away, is part of this region, is part of the security and stability in this region. And that is why we are here. And well, China's comments that we should not interfere, I can only say, you all do know well where China's navy is navigating. It's not only in the China Sea. We've seen them in the Mediterranean. We've seen them in the Strait of Gibraltar, far away from China. Bumalik sa kanila yung mga sinasabi nila. Oh. Diba, sinasabi ng China, hindi kayo dapat nandirito, hindi kayo dapat nag-i-interfere dito. Oh, sumasagot ito mga tol. Alam ninyo sa sarili ninyo, China, sabing ganon. Diba? Kahit kayo minsan naglalakbay sa Mediterranean Sea, sa ibang bahagi ng mundo na napakalayo sa China, bakit kayo nandoon? Diba? O anong gusto mo nang mangyari ng China? Sila lang ang pwede maglakbay. Sila lang ang pwede pumunta ng ibang bansa. O, diba? Balikan natin. Them in the Mediterranean. We've seen them in the Strait of Gibraltar, far away from China. So asking that we should not be here is definitely something we should not argue about because it's not. China's O, diba? Sasabihin nyo, dapat di kami nandirito. Eh, bakit kayo nandoon? Ba't kayo nagpupunta sa ibang mga bansa? Yan ang problema kasi mga tol dito sa China. Katulad nung isang beses na pinanood natin, di ba? Sinasabi nila, dapat daw lahat ng bansa may equal na karapatan at na-exercise ang rights, di ba, sa kanilang soberanya. Di ba? How ironic na galing mismo sa China yung mga salitang yon, pero sila mismo ang ayaw magbigay ng rights at karapatan ng Pilipinas at ng ibang bansa doon sa kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone dahil ang gusto ng China, kanila yung buong South China Sea, di ba? Kaya kung makikita mo mga tol, saliwa talaga mga pinagsasasabi ng mga singkit na yun. Ang kulit eh, no? Sea and the Yellow Sea, we have come across the Taiwan Strait, and obviously now pass through the South China Sea. As said, the Chinese Navy is very much present in all these areas, geographical wise. Obviously, we have come across. We saw Chinese warships, but as said, we exercise our rights in international waters and at the high seas, and so we actually are here. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga videong napanood natin? Di ba? Hindi rin umubra China mga tol. Germany, isa yan sa mga malalakas na bansa din mga tol. Di ba? Alam naman din natin ang history ng Germany mga tol. Napakaraming ano niyan. Napakaraming nasakop din yung lugar bansang yan mga tol. Pero anyway, bilang isang Pilipino, ikaw, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.